Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Oh, ito. Franz Castro, sana malinaw na. During the interpellation in the COA 2022 confidential funds of 125 million, sabing ganon sa findings ng COA on 2022, in-spend ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Do you confirm that, Madam Sponsor? Sir Speaker, Your Honor, to say that the Office of the Vice President spent the confidential Ang kakapal talaga ng pagmumuha itong mga kaibigan, no, para pilit talaga nilang hinahanapan ng botas ang ating mahal na VP Sara Inday. Grabe. Ang titigas ng pagmumukha nila eh. hindi naman nila may pabigyan ng pruweba. Yung mga pinagbibintang nila, puro tamang hinala. fund in 11 days, the office submits its stand that it is inaccurate, Mr. Speaker, Your Honor. The report of COA, which is the basis of the report of COA for the utilization of the fund, starts from December 20 to 31, and that is 11 days. However, Mr. Speaker, Your Honor, the implementation of the programs started on the day that the SARO was released, in December 13 of 2022, which means immediately after the release of SARO, the implementation has already started. But the actual payment, as based on the COA report and findings, only started in December 20 up to December 31, which means the actual implementation is not 11 days, but it is 19 days, Mr. Speaker. So, tama pala yung computation ng Makabayan, 19 days. So, it was obligated December 30th and then disbursed December 31. So, walang pahinga, walang holiday yung paggasta ng confidential fund. Tama ba? Sir President, Your Honor, Mr. Speaker, Your Honor, if I may also emphasize that prior to the release of this fund, plans were already laid down by the Office of the Vice President, which actually became the basis of the request of the Office of the Vice President for a confidential fund. Okay. Upon assumption into Office of the Vice President, plans were laid out, but the actual implementation was delayed because the office awaited for the release of the SARO. In fact, September 18, Parang tanga no, napapatulala na lang eh. nagbigay sila ng AOM. They were given, the Office of the Vice President, ng 15 days para doon sa completion. Noong audit. So, tama po ba? Meron ganon. Sir Speaker, Your Honor, as to the AOM on 2022 for the confidential fund expend, the OVP has, as we speak, the OVP has not received any AOM from COA. And in case there is an AOM to be issued by COA, the OVP will respond to the AOM and provide any information or additional documentation as may be necessary. And the OVP maintains full accountability for the use of its funds and remains committed to observing accounting and budgeting rules and procedures. The OVP will coordinate. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang COA. Kasi doon sa, based sa mga interpellations dito sa COA, sinabi nila nagbigay na sila ng AOM and after 15 days, they are expecting answers from the Office of the Vice President. So, dinideny ba ng Office of the Vice President itong AOM? Sir Speaker, Your Honor, as we speak, even until today, the OVP has not received any AOM. Okay, I'm wrapping up, Mr. Oh, happy, no? Grabe kasi kayo, no? Grabe kasi kayo mga akusa. Grabe kasi kayo maglagay ng mali siya. Sa narinig natin, di ba? Kaya mabilis na roll out, di ba, ang budget or ang funds. Kasi before pa yan hiningi, nakalatag na ang plano. Pero promise mga kaibigan, yung mga pinaggagawa nila Franz Castro, yung paninira nila kay Vice President Inday Sara, mas lalo lang nila sinisira ang imahe nila. Lalo na si Hontiveros mga kaibigan. Feeling niya kalibel niya mga kaibigan, ang ating mahal na Vice Presidente. Ang tigas ng mukha nila, ano. Yan, si Raul Manuel, si Franz Castro, Hontiveros, yung mga animal na yan. Susod na halalan mga kaibigan, alam nyo na gagawin nyo ha. Yun nga ang sabi ni VP Inday Sara, na nangangailangan siya ng confidential funds, it's because may paggagamitan.
'Di ba? Kasi Sa confidential nga di pa ba nila naintindihan yung part na yun? Confidential. So, ibig sabihin, hindi naman pwedeng basta-basta ipaalam o ipagkalat, di ba? Confidential nga Common sense naman sana. hindi naman siya magpo-propose, 'di ba, ng certain funds, no, or budget na walang paggamitan. 'Di ba? And sabi din naman ni Inday Sara, ang kaya lang nilang gawin mag-propose, no? And it's up to the Congress kung ipapasa ba nila ito. Basta nag-propose lang si VP Inday Sara, and hindi naman nakasalanan niya ni VP Inday Sara kung yung mga pinopropose niya na proyekto at inisyatibo niya ay ma-approve, di ba? And alam niyo mga Lods, no? Malaking issue sa kanila yung 11 days na nagastos, 19 days na nagastos yung funds. Pero sa totoo lang, mas maganda nga yun di ba? Kumbaga, ano pang patatagalin kung kailangan na, kung need na para ma-accomplish ang isang proyekto or Para matapos na agad, ano? Pag nangyari yun, mga kaibigan, malamang Franz Castro, Raul Manuel, Hontiveros, magsisiiyakan na naman yung mga yan, mga kaibigan, malamang sa malamang. isang initiative para makatulong sa mga kababayan natin, abay, ba't mo pa ba patatagalin? Sa bagay, sanay kasi kayo sa delay, no, Franz Castro? Sanay kayo dyan, no? Sanay kayo na may funds, na may pondo na, pero i-delay nyo, no? Ang dami nyo pang mga cheche-bureche, ang dami nyo pang i-check-check ko, no? Hanggang sa hindi na lang natin malaman-laman, no? Saan na yun napunta? O ito, best example, di ba? Yung sa Yolanda. Bilyon-bilyon ang donasyon. Bilyon-bilyon Ang daming nasirang mga kondon, mga kaibigan, relief goods. Ganon sila kamangmang. ang budget doon. Pero, what happened? Diba? Ang tagal i-release, no? Ang tagal ng tulong, ang tagal ng serbisyo. Kasi kuno, i-check pa, ang dami pang meetings. Diba? Namatay na lang Tapos yung meeting nila, mga kaibigan, hinahaluan pa nilang pamumulitiko. ang mga kababayan natin sa gutom. Magkarambulan na ang mga tao doon, no, sa Tacloban. Anong ginagawa ng mga dilawan? Meeting pa rin ang meeting. Yung mga pagkain, yung mga donasyon na panis na lang. Kasi anong sabi? I-check pa daw, i-double check pa daw. Naabutan na lang ng pagkapanis, hindi pa rin nabigay sa mga kababayan natin. Diyan kayo sanay. Ngayon na mabilis ang rollout ng tulong at serbisyo, ngaw-ngaw kayo. Dati na halos mamatay na sa gutom ang mga kababayan natin, okay lang. Hay, ambot! Ay, tapos na. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.